Hello, my friends, my beautiful brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, the God of gods, the God of the Milky Way, the God of the galaxy. Good morning. Ay, almost evening na nga, good morning pa. Hindi. So, I would like to share something with you about pag naririnig mo yung salitang free, libre. Bakit ang daming Kristiyano? Ito na naman po tayo. Actually, this is a big issue. Kung Kristiyano ka, alam mong naligtas ka sa biyaya, meaning libre, hindi ba? Wala kang ginawa. Ang ginawa mo lang, nanampalataya ka doon sa ginawa ni Jesus sa krus. Ito po ay napaka-easy at napaka-simple, and yet, pag nagbubukas ako ng YouTube, ako ay nadidismaya, may ganito pong maririnig tayo. Kailangan i-please natin si Lord para pagpalain tayo. Kailangan gawin ito, gawin yan, gawin yon. Ang mabubuting gawa ay bunga lamang ng pagiging ligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. Kumbaga, iniligtas tayo para makagawa tayo ng mabuti. Therefore, gumagawa tayo ng mabuti dahil in the first place, we are already saved. Ang lungkot na ang daming hindi nakakaunawa sa gospel. Kaya po kami nandito sa YouTube. Kung may iba pa pong platforms, pwede ko pong ipasok itong mga videos na ito in order just for you to grasp ang ganda ng biyaya ni Jesus. Wala akong ginawa. I am a sinner from head to foot. And then the Son of God gave Himself for me. I said, yes, Jesus, I believe in you. I believe doon sa ginawa mo sa cross para sa akin. Then, save na tayo. Wala tayong gagawin na dagdagan mong ganito, dagdagan mo ng ganyan. Ang works ay bunga. Hindi po ito yung root. Pag sinabi mong root, yun ang ugat. Ito po ay bunga, hindi ugat. Yun. Ang problema, mostly, marami pa rin Kristiyano ang lito. Don't get me wrong, marami pong Kristiyano naniniwala na yung bautismo raw sukatan ng kaligtasan. Nope. Hindi po. Naligtas tayo dahil sa dugo lang ng Panginoong Hesukristo. Kung nagliligtas ng kaluluwa yung tubig, napakababaw naman ang tingin mo sa salvation, kaibigan. Ang nagligtas sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Once and for all, let me clear this. Basahin natin ang Efeso 2. Efeso Kapitulo 2, mga talata 8 hanggang 9. Ito ang nakalagay, sabi dito. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas at hindi sa inyong mabubuting gawa, upang walang sino man sa inyo ang magmapuri ng kanyang kaligtasan. Maliwanag o hindi? Maliwanag. Yung mabubuting gawa, kung yan ang gusto ninyong maging sukatan ng inyong kaligtasan, well, baka maiwan kayo sa rapture. Dahil automatically when you believe that your good works and your own doings can bring you to hell and earn you some salvation coming from it, therefore you are trusting in yourself rather than trusting in Jesus. At masaklap yan, sampal sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Pero kung alam mo naman, hey, I am saved by grace. Kaya nga may salitang saved by grace. Hindi doon sa na-save ka dahil mabait ka. Hindi yung na-save ka dahil sumusunod ka sa ganito. Ano ba yung mga sinusunod-sunod na yan? Igawa lang naman ng tao yung mga pinasusunod-sunod na yan. Actually, ewan ko po ang daming mga churches ngayon, more on programs, rather than sharing the good news with its proper context. Ang saklap sa puso ko. Nasaan ang ginawa ni Jesus? Nasaan na? So, wag nating papayagan na manatili ang mga ganyang kaisipan. Kaya nandito po tayo, ipangaral natin ang katotohanan at ang katotohanan yan, walang iba, kundi ang ginawa ni Jesus sa cross, ang kanyang finished work. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, ikaw ay aking inaanyahan, no? Pakiclick ang notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang nagligtas sa atin ay ang Panginoong Hesukristo lang at ang kanyang ginawa sa cross. Walang mabubuting gawa natin. Again,
ang magdadala sa atin sa langit dahil ang ginawa lang ni Jesus sapat na at overflowing pa. Thank you, and Jesus truly loves us all.